Magandang araw mga kaibigan, nanonood dito sa ating programa sa Straight to the Point. Ngayong umagang ito may tampok po akong video. Ito may kinalaman kay Peter Pindon sapagkat minsan natanong ako sa kanya, ako'y nagtataka kung alin ba talaga ang tama. Kung ang turo ba ng Sabadista o ang turo ni Pedro Pindon. Kaya sa mga bago pa po sa akin channel, please po don't forget to hit the subscribe button at the notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya huwag na po natin patagalin, simulan na po natin. One day, isang araw, nakita ko si Pedro naglalakaw sa kanilang simbahan. Ako'y napatulala habang nakakita ng isang matatanong na magbibigay sa akin ng sobrang tuwa. Ngayon, nakausap ko na si Pindon. Tinanong ko sa kanilang doktrina at ako'y natawa sa kanyang mga sinagot sa akin. Pakinggan nyo. Hello bro. Okay lang. Okay. Naku, nakita ang video niyo bago lang ba? Pero video ko mangutan na ba hinad to? Ano to? Patay mo ko ang Alvin kita mundok ba? Ayan. Ako'y tumawag sa kanya para tanungin siya patungkol sa kanyang video na inilabas na siya'y tumutukoy kay Alvin Kitamundok. Mayroon kasi siyang mga sinabi doon na gusto kong mabigyan ng linaw. Para dali mo sabtan. Kung gamito ng baso. Ning baso ba? Pananglitan mo ni ang persona ni Kristo sa diyan gipakatawo na siya ni Mama Mary ha. Yan. Diyan gumamit ako ng illustration. Isang baso na ibig sabihin ng baso pinapakita ko diyan is patungkol ito sa persona ni Jesus. Iyon ay tumutukoy sa persona ni Jesus. Gumagamit ako ng mga bagay for illustration. Ngayon, yun naman is representing sa person of Jesus Christ, sa persona ni Jesus. Muna gipakataon ni Mama Mary, pananglita mo ang Kristo nga gipakataon ni Mama Mary. Sa inyong doktrina bro, pila ni ka-nature ni siya? Nature do ha? Okay. Ang sabi niya, yung personang isinilang ni Maria, ni Mama Mary, ay may dalawang persona. Dua. Butangan ako kutsara, timaan sa dua niya ka-nature. Okay, dua ka-nature. Ayan, maliwanag yun na yung baso ay representing sa persona ni Jesus na isinilang ni Maria. Tapos yung dalawang kutsara nilagay ko, yung isa, pagka-Diyos, nature, dalawang nature, pagka-Diyos, pagka-tao. Nung ipinanganak siya ni Maria, ilang nature meron siya? Kanina, ang sabi ni Peter Pindon, dalawa. Muna gipakataon ni Mama Mary, pananglita mo ang Kristo nga gipakataon ni Mama Mary. Sa inyong doktrina bro, pila ni ka-nature ni siya? Nature do ha? Ngayon, isa na lang. Ning duha. Sa diyan gipakatawo siya ni Mama Mary, gawa siya sa tagwangan ni Mama Mary, pila man ka-nature ang gipakataon ni Mama Mary? Isa duha. Sa iyang pagpakatao? Di, sa diyan gipakatawo siya ni Mama Mary ba? Sa diyan gipanganak siya ni Mama Mary, pila siya ka nature, pila ang nature na aniya po sa diyan gipanganak siya ni Mama Mary. Usa duha. Usa kung basihan na tong Biblia. Biglang nagbago. Kanina, ang sagot niya kanina, dalawa. Nature do ha? Nature do ha? Ngayon, sabi niya, kung pagbabatayan ng Biblia, isinilang siya ni Maria, may isang nature lang siya. Ilan ba talaga nature meron si Jesus nung siya pinanganak ni Maria? Sabi niya kanina, dalawa. Nature do ha? Nature do ha? Ngayon, isa na. Pila ang nature na aniya po sa dang gipanganak siya ni Mama Mary? Usa duha. Usa kung basihan na tong Biblia. Usa kung basihan na tong Biblia. Alin sa dalawa ang totoo? Dalawang nature meron siya nung siya pinanganak? O isang nature lang meron siya nung siya pinanganak? Yan. So, nakita ninyo magkaibang sagot sa iisang tanong. Isang tanong lang eh. Nung ipinanganak ni Maria si Jesus,
ilang nature meron siya ayon sa aral nyo? Ang sabi niya, 2. Ngayon, so kinonfirm ko na sa kanya, so totoo nga, nung ipinanganak si Jesus ni Maria, may 2 nature siya. Sabi niya, hindi, 1 lang kung pagbabatayan ang Biblia. Ang tanong, alin sa 2 ang tama? Yung aral nila na ipinanganak si Jesus na may 2 nature, o yung sinabi ni Peter Pendo na ayon daw sa Biblia, 1 nature lang si Jesus nung siya'y ipinanganak. Sa to pa, sa dahil ipanganak siya ni Mama Mary, usara yung nature. Dili, wala po tapag kayo. Akong tatangon ng usang kutsara, isiptimaan nga, paman ni siya, kung lagi mo dyan isabo, para masabtan ko siya ba? Ang kaning baso, mo niyang person ang ipakatao ni Mama Mary. Mo niyang Jesus ipakatao niya. Nga dunay 2 ka nature matod nimo. Oh, 2 ka nature. Nature sa pagkatao ug nature sa pagka-Dios. Sa dihang gipanganak siya ni Mama Mary, pila ka nature na niya bang gipanganak siya usa 2. Ingon ka usara. So, tangtangon ako ning iyahang pagka-Dios. Tangon ako. So, sa dihang gipakatawo siya ni Mama Mary, tawo lang siya. Sumala sa Biblia. Ayan. Narinig yung sagot ni Peter Pendon? Nang si Jesus ay pinanganak, ay tao lang. Sa inyong doktrina, ang Jesus na ipakatawo, dili Diyos, tao ra gyud. Sumala sa Biblia, sa diha nga paggawas mga sa taguangkan ang imong pangutana, hinumdumi. Nga nangutana ka paggawas. Sa paggawas siya sa taguangkan, tao ra siya, dili siya, wala siya pagka-Diyos, tao ra gyud siya. Sumala sa Biblia, sa paggawas sa taguangkan, og na tao ang bata. Wala ingon nga og na Diyos ang bata. Ako'y nananawagan sa mga sabadistang nanonood ngayon. Totoo ba na doktrina ninyo nang ipinanganak si Jesus ay tao lang siya at hindi siya Diyos? Kasi kung walang pagka-Diyos, hindi siya Diyos. Di ba? Yung ipinanganak na walang bahid ng pagka-Diyos, hindi talaga Diyos yon. Walang bahid ng pagka-Diyos eh. So ang tanong ngayon, sa mga sabadistang nanonood, aral nyo ba talaga na si Jesus nang ipinanganak ay tao lang at hindi Diyos? Therefore, ang imuhang tubag ning sibo sa panudlo sa mga ministro ni Manalo, nga tao ra gyud siya sa dang ipanganak. Okay, tubag. Dili mi pareha kay ngano man. Hangtod sa pagministeryo ni Kristo, tao ra man gyud si Kristo. Okay. Lahi man sa mga ministeryo ni Kristo, Diyos si Kristo tao. Okay. Lahi man sa mga ministeryo ni Kristo, Diyos si Kristo tao. Okay. Lahi man sa mga ministeryo ni Kristo, Diyos si Kristo tao. Ayan, tingnan nyo, litong-lito na si Pindon dito. Ang sabi ni Pindon, ipinanganak si Jesus, una, sabi niya, 2 nature. Muna, ipakataon ni Mama Mary, pananglita muna ang Kristo nga, ipakataon ni Mama Mary. Sa inyong doktrina, bro, pila ni ka-nature ni siya? Nature duha. 2 nature. Maya-maya, sabi naman niya, nung pinanganak si Jesus, 1 lang ang nature. Pila ang nature na niya po sa dang gipanganak siya ni Mama Mary? Usa 2. Usa, kung basihan na to ang Biblia. Maya-maya, sabi niya, pinanganak si Jesus, tao lang siya. So, sa dang ipakatawo siya ni Mama Mary, tao lang siya. Sumala sa Biblia. Walang bahid ng pagka-Diyos, tao lang siya. Ngayon, dito sabi naman niya, sa kanilang aral daw, sabi ko sa kanya, ibig sabihin, wala kayong pinagkaiba ng mga ministro ni Manalo. Sa kanila kasi, pinanganak si Jesus, tao lang. Walang bahid ng pagka-Diyos. Sabi naman niya, mali. Kasi yung stand kasi namin, nung siya nagministeryo, tao siya at Diyos. Okay. Lahi man sa mga ministeryo ni Kristo, Diyos si Kristo tao. Ano ba naman dos Pindon? Litong-lito na sa aral nila. Tao ba talaga? Tao lang ba talaga? O may bahid ng pagka-Diyos? Ano ba talaga totoo dito? Sabi niya, tao lang eh. Ngayon, sabi naman niya, nung nagministeryo na, tao at Diyos. Okay. Lahi man sa mga ministeryo ni Kristo, Diyos si Kristo tao. Nakita nyo ang kalituan ni Peter Pindon? Oh, yan ang napapala sa lagi playing safe. Playing safe ba? O mga sabadista, totoo ba ang sinabi ni Peter Pendon na turo ninyo na ipinanganak si Jesus tao lang? Tao lang siya ipinanganak at dumating ang panahon na pumasok uli ang kanyang pagka-Diyos. Ha?
Kasi sa kanya kasi, pinanganak si Jesus, tao lang. Tao lang. At pumasok lang bigla ang kanyang pagka-Diyos. Kasi, nung nag-ministeryo si Jesus, doon siya naging tao at Diyos. Pero nung siya pinanganak, tao lang siya. Yan ba ang turo ng Sabadista? O, klaruhin natin to. Sa mga Sabadista, mga nanonood ng mga Sabadista dyan, tama ba ang sinabi ni Peter Pendon? Gawan ko to ng mga short clip. Totoo ba ang sabi ni Pendon na ipinanganak si Jesus, tao lang? At nagkaroon lang siya ng pagka-Diyos nung tinawag na siya na pagka-Diyos. Baka sabihin nyo, nagbibiro ako dito, nagloloko ako dito. Pakinggan nyo ang sagot ni Peter Pendon. Kanus aman ning sulod ang divine nature sa iyaha? Sa dihang gitawag na siya nga Diyos nga makagaho. O ayan, paki-confirm mga Seventh-day Adventist na nakikinig ngayon. Aral nyo ba talaga na ang pagka-Diyos ni Jesus ay pumasok lang sa kanyang katawan nung tinawag na siyang Diyos? O tinawag siyang Diyos, kailan siya tinawag na Diyos? Alam ko, tinawag siyang Diyos is doon kay Tomas Kay Tomas, di ba? 1:20-28, sabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Panginoon ko at Diyos ko. Alam ko, doon siya tinawag na Diyos ni Tomas Di ba? So kung pumasok lang ang kanyang pagka-Diyos, itong tinawag siyang Diyos, ibig sabihin, namatay na siya, hindi siya Diyos. Kasi sabi ni Pendon kasi, pumasok lang ang pagka-Diyos nung tinawag siya na Diyos. Tinawag siya na Diyos, kay Tomas nangyari yun O meron bang ibang talata? Meron ba ibang talata sa Biblia? Bago siya pinako sa krus, tinawag siyang Diyos. Meron ba? Ha? Meron ba? Kasi ang alam ko, tinawag siyang Diyos nung kay Tomas. Hindi naman pwede i-apply yung sinabi doon na sinabi niyang siya ay anak ng Diyos. Siya anak ng Diyos. Doon sa Juan 33 hanggang 35. Di na pwede i-apply yun kasi sinabi niya anak ng Diyos. Dito talaga tinawag siya na Diyos. Sabi kasi ni Pendon kasi, pumasok lang ang kanyang pagka-Diyos nung tinawag siya na Diyos. Kanus aman ning sulod ang divine nature sa iyaha? Sa dihang gitawag na siya nga Diyos nga makagaho. Di malinaw ba kasagot ni Peter Pendon? Tinawag lang siya, nung tinawag siyang Diyos, doon pa pumasok ang kanyang pagka-Diyos. Sagot ni Peter Pendon yan Kung tinanong ko siya, ilang taon siya nang pumasok ang kanyang pagka-Diyos? Pila may edad niya, nakabaton siya sa kinaiya sa pagka-Diyos? Wa gi-record og pila iyang edad, basta kay giingon diha nga pagkatawgon siya. Kanang pulong pagkatawgon sa diha nga nakita na nimo nga gamahanan siya magtatambag niya o prinsipe sa pagdait. Dili may mahimong prinsipe ng paggawas pa sa tagwangkan. Dito na siya nahimong prinsipe sa pagdait nga naa na siya himo nga mga gitawag og kangay-angay nga iyang nahimo siyang prinsipe sa pagdait. Naku, mga Sabadista, paki-confirm ito. Mga Seventh-day Adventist, paki-confirm ito sinasabi to ni Peter Pendon. Totoo ba ito sinasabi niya? Na si Jesus, nung ipinanganak, tao lang. Tao lang siya ipinanganak at yung kanyang pagka-Diyos pumasok lang nung tinawag siyang Diyos. Paki-confirm lang yung mga Seventh-day Adventist. Kung yan ba talaga ang inyong turo o katang-isip lang yan ni Pendon. Sa dihang gipanganak si ni Mama Mary, usara iyang nature. Asa man ang iyang pagka-Diyos na imutang? Ang iyang pagka-Diyos, wala record kung asa gibutang. Basit ka dito. Pero, ato ang masabot nga sa iyang pagkatao, pagkahimugso niya, tawag og natao ang bata. Wala na iyon nga na Diyos ang bata. Hindi ko yung matatawag na pagkakamali lang Kasi ilang beses talaga niyang sinabi. At kung uunawain mo yung kanyang sinabi, yung mga sagot ni Peter Pendon, ipinanganak si Jesus, dao lang. Mga Seventh-day Adventist, baki-confirm nga, ito ba talaga turo nyo?
pinanganak si Jesus tao lang. Ha? Kasi walang sinabi at og na Diyos ang bata. Oh, mga Seventh-day Adventist, pakiklaro ito, ano? Kasi kakaibang turo ni Peter Pan dito, ngayon ko ito narinig eh. Pinamay giingon sa 1:14 nga ang pulong na himong tawo nya kaning pulong mas 1:1 mao ni ang Dios ug ang pulong mao ang Dios ug ang pulong na himong tawo. Ibutang nga kanimo ang pulong nga Dios. So iyang nature ani pagka Dios ra gyud. Wala siya nature sa pagkatao. Diba? Balik ang imuhang kuan kay mura og na-misinterpret nimo ako ang tubag. Yeah, ingon ka kanang sa 1:14 nag-ingon dito nga ang pulong na himong tawo. Unya sa 1:1 ang pulong mao ang Dios, ang pulong mao ang Dios, ang pulong kauban sa Dios ug ang pulong mao ang Dios. Unya kanang pulong nga Dios na himong tawo. So mao ni ang pulong pananglitan, mao ni ang pulong ang iyang nature pagka Dios ra gyud. Kay wa mo siya na himong tawo ani. Sa dihang kaning pulong nga Dios na himong tawo, nawala iyang pagka-Diyos. Wa po na nawala ang iyang pagka-Diyos. Kinaara gyud ang iyang pagka-Diyos. Anamura. Inamurata. Ano nangyari dito? Sabi niya na naman ngayon, hindi nawala ang pagka-Diyos. Eh di ibig sabihin, pinanganak siya, dalawa nature. Andun ang pagka-Diyos. Nung pinanganak siya ni Maria, nandun ang pagka-Diyos. Hindi tama nga. Nandun na pagka-Diyos na pinanganak siya ni Maria, kaya si Jesus, Diyos nang ipinanganak. Ano ba to? Self-contradiction. Ha? Self-contradictory. Siya na ang nagsabi, pinanganak si Jesus, walang bahid ng pagka-Diyos. Pinanganak si Jesus, isa lang ang nature. Sa kanya lumabas yun eh. Ang pinanganak si Jesus, isa lang ang nature. Nature lang ng pagkatao, walang nature ng pagka-Diyos. Tapos sasabihin naman niya ngayon, hindi kailanman nawala ang kanyang pagka-Diyos. Ano ba nangyayari dito kay Peter Pindon? Ito ang bunga ng aral sabadista, litong-lito na si Pindon. Okay, saan punta na? So, kaning Diyos nga nahimong tawo, sa wala pa nahimong tawo ni nga Diyos, wala siya amahan o ginahan. Yes. Sa dihang nahimo siyang tawo, nakabaton siya ginahan. Yes, mao si Maria. Sa dihang nahimo siyang tao. Sa pagkahimo niyang tawo, dual nature siya, dili pa. Kumanak ka na kung gitubag anak ganiya. Ilan nyo ha? Ano ang kinahinatnan ng kanyang mga sagot? Ha? Sabi niya, yung verbo na Diyos, 'di ba? Nasa ano 'yon? Nasa 1:1 at ang verbo ay Diyos. Yung verbo na Diyos nung nagkatawang tao siya, dual nature na ba siya? Sabi niya, sinagot na kita kanina. Ang sagot niya kanina, isang nature lang nang siya pinanganak. Yan ang sagot niya kanina, isang nature lang siya nang ipinanganak. Nindo ha. Sa diyan gipakatawo siya ni Mama Mary. Gawa siya sa taguangan ni Mama Mary. Pila man ka nature lang gipakatawo ni Mama Mary. Isa do ha. Sa iyang pagpakatao. Yes, sa diyan siya. Sa diyan gipakatawo siya ni Mama Mary ba? Sa diyan gipanganak siya ni Mama Mary. Pila siya ka nature. Pila ang nature na aniya sa diyan gipanganak siya ni Mama Mary. Usa do ha. Usa kung basihan na to ang Biblia. Tapos ngayon, ngingiti-ngiti, sinagot na kita kanina. Ala ko. Ingon ka ganina, single nature siya sa diyan gipakatawo. Di wala nimo nasabtan. Naay panahon nga pagkatawgon siya ni gamit manggani og Isaiah 6:9. Naay panahon nga mahimo na siya nga dual ang iyahang nature. Naay panahon nga mahimo na siya nga dual ang iyahang nature. Naay panahon nga mahimo na siya nga dual ang iyahang nature. Alaka. Ayay. Ang sabi niya? Darating ang panahon na magiging dual nature siya.
Ang sabi ni Peter Pan doon, darating ang panahon na magiging dual nature siya. Sa madaling salita, yung sinabi niya kanina, isang nature lang siya. Dito, tapos biglang nagdalawa, tapos sabi magiging dalawa. Alaka. May mga Seventh-day Adventist, turuan nyo si Pindon, mukhang walang alam sa Biblia. Ano nangyari doon, ha? Sa dihang ang Diyos, nahimong tao ang Diyos. Nahimong tao. So, ang iyahang nature na pagka Diyos pa man, sa dihang nahimo siyang tao sa dihang gibuntis na siya. Oh. Nahimo siyang tao sa dihang gibuntis na siya ni Mary. Katong panahon nga nahimo siyang tao, iyang pagka-Diyos, nawala ba sa iyaha? O naara gihapon? Iyahang pagka-Diyos? Pero wala pa sa tao sa iyahang pagka-Diyos. Naging dalawa na naman. Bumawi si Pindon. Kanina sabi niya, nung pinanganak si Jesus, isa lang ang nature. Ngayon, dalawa daw nature. Ano ba naman ito, Pindon? Pindon, ano ba nangyayari sa'yo? Ayusin mo nga yung utak mo. So, sa naayang pagka-Diyos, pero wala pa siya tawag nga Diyos. Naayang pagka-Diyos. Naayang pagka-Diyos, pero wala pa siya tawag nga Diyos, nagramhanan. Therefore, pinanganak si Jesus, Diyos pala siya doon. Ba't sabi niya kanina, hindi Diyos? Dito, bumawi si Pindon dito. Nandyan ang kanyang pagka-Diyos, pero hindi siya tinawag na Diyos. Therefore, Diyos nga siya. Wala pang tumatawag na Diyos sa kanya. Diyos nga siya nang ipinanganak. Ba't sabi niya kanina, ang pinanganak tao lang? Kasi, ang reason niya, wala daw mababasa at naging Diyos ang bata. Tapos inaamin niya ngayon, nung isinilang si Jesus, nandoon ng pagka-Diyos. Di Diyos nga nang isilang. Ay nako. Tingnan niyo si Peter Pindon. Hindi stable ang isip. Sa dihang nahimo siyang tao, matod ni mo na ang iyang pagka-Diyos, wala ni bulag. So, pagkahimo niyang tao, nadugangan siya nature sa pagkatao. Di ba? Wala man kaning bulag iyang pagka-Diyos, sakto sa'yo. Masayop ka, basta kay ikaw mo gamit ala. Hindi, okay na nangutan ako ni Mugali. Imo naman explanation. Tignan niyo si Pindon, ha? Sabi mo, yung Diyos, nagkatawang tao. Therefore, yung Diyos, may pagka-Diyos yun. Diba? Kasi Diyos nga nature ng Diyos yun. Nung naging tao siya, nadagdagan siya ng nature. Diba? So, tama ba? Na dual nature siya nung pinanganak. Sabi naman ni Peter Pindon, mali ka pag ikaw yung gumamit. Tingnan nyo? Yan ba? Siya na ang nagsabi. Paliwanag niya naman yun di ba? Yung Diyos na magkatawang tao, nagdagdagan ng ikalawang nature, yun yung nature ng pagkatao. So, dual nature siya nang ipinanganak kung siya naging tao. Sabi na, tama, mali. Sabi naman niya, mali, kasi ikaw gumamit. Ako ba yung gumamit? Paliwanag niya yun? Ako ba gumamit? Paliwanag niya yun? Kung mali yung paggamit ko, di mali paliwanag niya. Ay, nako. Mali paliwanag niya. Mali ang paggamit ko, di ba? Ginamit ko lang yung paliwanag niya Yung Diyos ba? Sabi ng Diyos, nagkatawang tao, di ba? Yung Diyos, may nature yun ng pagka-Diyos. Di ba? Nung nagkatawang tao siya, nadagdagan siya ng nature, naging dalawang nature siya. Pagka-Diyos at pagkatao. Tama o mali? Sabi niya, mali. Tingnan nyo. Utak talangka. Siya na ang nagsabi. Tapos ngayon, babawiin na naman niya.
Sinabi na nga, dual nature, tapos ngayon, babawiin na naman niya. Ano nangyari kay Peter Pan doon? Ingon ka, wala ni bulag iyang pagka-Diyos, sadyang nahimo siyang tao, di ba? Oh, nahimo siyang tao, sadyang gibuntis siya ni Maria. Di ba? Oh, so wala ni bulag iyang pagka-Diyos. Katong nahimo na siyang tao, nakabato na siya kinayas tao, kay nahimo naman siyang tao, ano siya kinayas tao, ang iyang pagka-Diyos wala ning bulag niya, matod nimo. Sa dihang gipakatawo na siya ni Maria. Pagkatawo na siya, ha? Pagkatawo na siya ni Maria. Iyang pagka-Diyos, naaadto o ning bulag? Balik-balik man yung mga pangutana. Mo ginang tanong mo kay nakabanda ko na contradictory ba? Ingon ka ganina usara siya ka nature sa ding ipakatawo siya. Nya karon duha na po di ay. Kami na sa aron nga makasabot ka. Wala ko na ingon nga usa ang iyang pagka-nature sa iyang pagkatao niya. Ha? Ano daw sabi niya? Ano sabi niya? Wala daw siyang sinabi na nung pinanganak si Kristo, isang nature lang siya. Wala ko na ingon nga usa ang iyang pagka-nature sa iyang pagkatao niya. Wala ko na ingon nga usa ang iyang pagka-nature sa iyang pagkatao niya. Wala daw siyang sinabi nang ipinanganak si Jesus, isang nature lang siya. Talaga bang wala? Ulitin nga natin. Nindo ha. Sa diyan gipakatawo siya ni Mama Mary. Gawa siya sa taguangan ni Mama Mary. Pila man ka nature ang gipakatawo ni Mama Mary? Isa do ha. Sa iyang pagpakatao? Sa diyan gipakatawo siya ni Mama Mary ba? Sa diyan gipanganak siya ni Mama Mary, pila siya ka nature, pila ang nature na aniya sa diyan gipanganak siya ni Mama Mary. Usa do ha. Usa kung basihan na to ang Biblia. Iyon no, maliwanag ang pagkakasabi. Tapos sasabihin niya, wala raw siyang sinabi? Wala ko na ingon nga usa ang iyang pagka-nature sa iyang pagkatao niya. Oh, ayan o. O diba sinungaling? Wala daw siyang sinabi na ipinanganak si Jesus sa isang nature lang. Sinabi niya kanina eh. Naliwanag ng mukha niya kanina. Ngayon, nakatakip yung mukha niya kasi tumatae ito. Ha? Nasa CR to eh. Tumatae. Ngayon, sinabi niya yon na isang nature lang. Ngayon, sabi niya, wala rin siya sinabi. Di sinungaling nga talaga. So dito, inaamin niya dito ngayon na si Jesus, nung ipinanganak ni Maria, dual nature. Pagka-Diyos at pagka-tao. Therefore, si Jesus, nung ipinanganak, Diyos na tao pa. Di ba? So, kung ang Diyos ipinanganak, hindi siya Mama Mary nga, ina nga ng Diyos. Kasi ina siya yung nung pinanganak eh. Maliwanag, di ba? Kung meron siyang pagka-Diyos, Diyos nga siya. Kaya sa dihang tao na siya, doon man iyang nature sumala sa amuang doktrina. O sa dihang pagkahimugso, ko lang yung pangutana gali ba? Pagkahimugso ba? Huwag na nangutana ko yun mo ganda, di ba? Nung tanong ko naman ganina, pilay edad niya sa dihang ning balik iyang pagka-Diyos. Di ba? Nung tanong ko naman ganina, pilay edad niya sa dihang ning balik iyang pagka-Diyos. Ingon ka, walay girecord, pilay edad niya. Waka, di ba? Muna ko bagi mo ganina? O, balik ko na ko ha? Pero nga lang pangutana. Balik ko na, ako balik ko. Ingon ka, ang Diyos sa dihang nahimong tao, nadugangan siya kinaiya sa pagkatao, so dual nature na siya. Sa dihang gihimugso niya, ang tao naman nibulag ba yung pagka-Diyos, ikaw wala, naara. Sa dihang gihimugso na siya ni Maria, dual nature ba siya gihapon o nawala iyang pagka-Diyos? Dual nature siya, bisag gibuntis na siya, pero atong mga unaon nga, sa iya ang pagkagitawag siya og pagka-Diyos, sa diha nga naa siya ay tumala sa Isaiah 6:9, sa diha nga nakita na ang iyang gahom, nakita na ang iyang mga miracle nga gihimo. Pero kanang pagka-Diyos nga gihisgutan nimo ay naa na ng daan, nagpakatao lang. Ayan, umamin din. Very good ka talaga, Pindot. Very good ka talaga. Kung yung pagka-Diyos kasama sa ipinanganak ni Maria, therefore si Maria nga ay ina ng Diyos, ano bang tawag mo sa babae na ang anak ay Diyos?
ina ng Diyos o ina ng hindi Diyos. Di ba? So, yan ay isang malaking ebidensya na si Santa Maria nga ay ina ng Diyos sapagkat Diyos ang kanyang isinilang. Kinumpirma ni Peter Pindon na Diyos ang kanyang isinilang. So, sa pagkakataong yon, lalugi si Pindon doon. Okay? At in the end, nasa atin ang uling halakhak, inamin din niya na ang ipinanganak ni Maria ay Diyos. Kung ang Diyos ang kanyang ipinanganak, therefore si Maria ay ina ng Diyos. Ganun lang kasimple yon. At maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong panonood sa episode na ito. Nawa ay napagpulutan po natin ng aral. At sana magamit niyo yung pangangatwiran sa mga hindi Katoliko at tumutulig sa pagka-Diyos sa pagka-Diyos na Hinoon, sa pagka-ina ng Diyos ni Mama Mary. Okay? So, yan ang ating tampok sa araw na ito at abangan nyo po ang mga darating na episodes dito lamang sa Straight to the Point. Straight to the point. Live on the spot. On the spot. Maraming salamat po and bye-bye.
Okay. So, dual nature siya gipanganak ni Maria. So, ang gipanganak ni Maria, Jesus nga Dios o Jesus nga tao. Dili. Oy, Sa dihang gipanganak sa ni Maria, sumala sa record sa Biblia, nahimong og na tawo ang bata, og nahimugso ang bata. Ang bata na tawo. Buot pasabot nga sa record sa Biblia, wala siya giingon nga nahimugso ang Dios. Oh, kaya naman, kung imuhang pintahon ang Dios naa nang daan. Naa naman daan ang Dios. Mabita na akong gigamit sa imuhang teksto ganiha og nakahinumdum ka, Hebrehanon City 3, Alpha Omega siya, wala siya sinugdan, wala siya amahan, wala siya inahan. Sa ato pa, og may istorya gani ka og pagkatao ay i-refer na nimo sa nagpagkatao. okay. Pero mag-isip kayo ng Diyos, i-refer na nimo nga ang kapag Diyos, Diyos gina siya, pagka Diyos gina niya, dili na kaingon nga pagkatao niya. Mo na ato ang isbutan. Sa, Ay, sa dihang nagpakatao na si Jesus, sa dihang nagpakatao na si Jesus, wala ba sa iyaha ang iyahang pagka-Diyos o naara niya? Naalagi, dili man na siya pwede nga bulagon. Pero huna-huna nga si Maria nahimong inahan sa pagkatao. Dili na wala nahimong inahan sa pagka-Diyos. Okay. Kung ingon karog wala siya nahimong inahan sa pagka-Diyos, therefore ang gipanganak ni Maria walay kinaiyas pagka-Diyos. Nasa kinaiya sa pagka-Diyos, pero wala siya nahimugso nga bilang Diyos. Kundi nahimugso siya bilang tao. Pabitaw lang si Maria, nahimong inahan sa pagkatao, wala siya nahimong inahan sa pagka-Diyos. Okay. Sa dihang nahimugso siya kang Maria, dili siya Diyos. Diyos gani siya, pero ang iyang pagka-Diyos naan ang daan. Inyo abayan ng, gikuan ba na ako abayan ng gitanaw sa inyong CCC. Wala nahimong inahan si Maria sa pagka-Diyos. Nabiyan na sa inyong CCC, basig wala katuon anak. Okay. So nga pangutana, imong giangkon karon nga Dios siya sa diyang gipanganak ni Maria. Diyos man na siyang daan. Dili man na siya mayon nga nahimo siyang Diyos o pagkanak ni Maria. Wala man ko na ingon na nahimong Dios. Ako na ba? Dios siya sa diyang gipanganak siya ni Maria, yes or no? Ay no, basta ang imuhang pagsabot mo imuhang pagsabot bro, imuhang pagsabot kay ako pangutana labasin ra man si Mustorya. Ay, nakakuha pagsabot kaya wako kasabot dire. Dili ka na ako supakon. Timani ha? Sagdaan na ka na ako mutubag, di kita ka supakon. Ang ako lang ani kuhaon ako imong ideya. No, nagtubagan ko pag ingon mo yes or no, naingon ko no, basta imuhang una-una sige, no. Sige, no. Si Maria mong inahan sa pagka-Diyos. No, so no. Okay, imong tubag karon kay no. Si Maria sa pagka-Diyos. Lagi. So imong tubag karon no. Therefore, si Jesus ang gipakatawo, dili Dios. Kay nino man ka. Dili oy Dios siya. Oh, unsa man ito nga Dios siya nang daan. Dili sa ingon nga nahimo siyang Dios. Kaya ang iyang Dios Alpha Omega man wala man siya sinugdan. Sige. Wala si inahan, wala si amahan. Naman na sa Hebrehanon City 3. Okay. So sa ato pa wala ko'y pagsabot diri ha. Wala ko nagisgot og nahimong Dios. Usbon ako putahan ako balik ha. Sa dihang gipanganak si Jesus, Dios siya adto, yes or no? No, basta ang imuhang pagsabot nga atong basihan. Kay ang imuhang pagsabot ingon magud nimo siya inahan si Maria sa pagka-Dios, which is wala na sa inyong doktrina. Ang inyong doktrina himong inahan si Maria sa pagka-Tao. Okay, no. Ako pong tana ganina, Dios ba siya sa diyang gipanganak? Ingon ka, no. So, dili siya Dios. Dili sa Dios, basta kay imuhang isangko diha nga mahimo siyang inahan si Maria sa ang ato ang topic god kay dito magkanangutana, di ba? Nangutana ka tungod ato ako ang gi-live, di ba? Ako ang video, ako ang gi-post, di ba? Tato pa, dito man ka nagsukat sa maong pangutana, dito ko masukat sa kuang maong tubag. Okay, so diba? ang imong stand karon, gipanganak si Jesus, dili siya Dios. Dili ay tao siya. Pero ang iyang pagka-Diyos dili mawala. Muna siya gitawag og the great mystery. Tungod kay gibuntis siya
lalang sa espiritu. Wala dahil na sa inyong doktrina di ay, naman na sa inyong doktrina, lalang sa espiritu. Ay lalang sa espiritu. Nahimo siyang tao nga gitawag og Dios nga nagpakatao. Okay. Ayaw sabta brother Jando nga kanang inyong doktrina mahimo na hinuon si Maria nga inahan sa pagka-Dios. Wala mo ko sa inyong doktrina ko, kaya ko sa inyong doktrina be. Diin man ka nakabasa nga among doktrina inahan siya sa pagka-Diyos nga fallacy of equivocation man na. Bro, kamo gud na bro. Fallacy of equivocation mo nang gihimo nimo. Fallacy of equivocation. So, diin man ka nakabasa nga naami panudlo nga si Maria inahan sa pagka-Diyos. Mo gani na ningon gani ko, wala gani na sa inyong doktrina. Okay. Ay, So naaba sa inyong doktrina na karon next na Sato pa, paminaw sa. hindi. Sato pa, husto ang ako ang gipost nga nangutana ko dito, naman mo'y kuan, kinsa may makatubag ani nga si Maria nahimong inahan sa pagka-Dios. Oh. Wala man ko na record sa inyong simbahan diha nga si Maria nahimong inahan sa pagka-Dios. Sa tingala ko nga iampo mo kami sa to. Maghimaya ka Maria inahan ka sa Dios. Grabe ang Dios biyang inyong gisgutan. Mao biyan ang iyang pagka-Dios. Inahan sa Dios. Oh, naalay na sa inyong doktrina nga si Maria inahan sa pagka-Dios. Di ba wala? Sige, next pangutanan ako, Pindon. Oh, Doktrina ba sa SDA nga gipanganak si Jesus dili siya Dios? Wala may doktrina ana. Wala may doktrina ana kaya ang amo ang doktrina dual nature ang one person nga kanang bugtong anak sa Dios. Sa dihang nagpakatao. Pero sa wala pa siya nagpakatao ay wala na siya amahan, wala inahan. Okay. Wala sinugdan. Mo na mong doktrina. Lahi sa inyo nga si Maria nahimong inahan sa Dios. Sige. Sa pagka-Dios. Oh, Diin man pagka-Dios diya na. kung Diba? kung dili ninyo doktrina nga si Jesus gipanganak dili Dios, di mo to nimo kuha. Unsa to? Balikan ako no. Kung dili ninyo doktrina nga gipanganak si Jesus dili siya Dios, diin to nimo kuha ang doktrina ha. Ay, taanay ha. Wala may doktrina nga ang gianak ni Maria Dios. Wala. Pero dili mabulag ang iyahang pagka-Dios sa diha nga nagpakatao siya. Pero ang iyahang paggawas sa taguangkan dili Dios nga naggawas kundi bata nga na tao. Mabitaw na akong gibalik-balik bitaw ganiya sa imo ha. Nana sa Mateo 2 ug wala ko nasayop. Nasa lapit sa katapusan ng mga verse. O mamo ko na imong doktrina. Balik ko na ko nangutana ko nimo ganina. Sa dihang gipanganak si Jesus, Dios ba siya? Ingon ka dili. Dili ang imuhang pangutana gani akong balikon ha aron nga makasabot ka. Sa diha nga gianak sa Dios ba siya? Dili man ingon nga sa diha nga kanang ningon kog dili nga naman. Paggawas taguangkan ni Maria, dili Dios ang gitawag niya kundi dili na tao ang bata. So ang wala ingon nga na Dios ang bata. Sige. Akong follow-up question. Akong follow-up question, panudlo ba sa SDA nga dili Dios si Jesus sa dihang gipanganak ni Maria? Kanang duha, dili wala mi nagtudlo nga paggawas taguangkan ni Maria Dios, wala pud mi nanudlo nga dili sa Dios. Kay ngano man ang Biblia nagsulti nga sa iyang paghimugso og natao ang bata nga manluluwas. Bata, natao. Okay, manluluwas na siya. Kanang giingon bro nga ang pulong nahimong tawo, sakto na. Sayop basta ikaw may mo gamit kay ang imong gamiton aron nga mahimong inahan si Maria bro, ayaw isulod ang akong mindset bro kay nangutana ra man ko nimo ningon bitaw ko nga wala ko'y supakon sa imuha. Wala man kay butanay sa ko ang tubag nga magbuot man ka. Di ayaw ko gi-appeal kay wala man ko nagsupak sa imuha gipasagdan ta ka mo tubag. So wala ko'y mindset dire. Giingon sa Juan 1:14 ang pulong nahimong tawo. Sakto ba ang giingon sa Juan 1:14 nga ang pulong nahimong tawo? Categorical sakto sayop. Na ba? Sige. Sakto ba ang giingon sa Juan 1:14 nga ang pulong nahimong tawo o sayop ang giingon sa Juan 1:14 nga ang pulong nahimong tawo? Tubag nako, sayop na siya basta ikaw may mugamit kay himuon nimo nga si Maria inahan sa Dios. Dili man guna siya, dili man guna nimo pwede siya nga himuon nimo siya pamaagi
nga gamiton nimo ng teksto ha aron nga mapahaom ang inyong doktrina nga si Maria inahan sa Dios. Kay ang Dios walay sinugdan, walay amahan. Oh, Alpha Omega man siya, sumala sa pinadayag 1:8. Alpha Omega siya, walay sinugdan, walay amahan. Nya himuon nimo si Maria tungod lang anang teksto sa 1 Juan 1 aron nga mapahaom nimo nga si Maria inahan sa Dios. Ay dili pwede mo lang mayo kung sayop. Okay. So pangutana. So putana, kung sayop ang giingon sa 1:14 nga ang pulong nahimong tawo, unsa man giingon sa imong 1:14? Okay. Nahimo siyang tao pero dili nato nahimo siyang tao pero dili nato madala ngadto sa inyong doktrina nga si Maria inahan sa Dios. Mo na nga makaingon kog sayop kay ngano man guyoron man na nimo didto sa inyong doktrina nga si Maria da kuno inahan sa Dios nga kung imuhang tan-awon pud inyong doktrina bisan sa CCC wala kay mabasa nga si Maria inahan sa pagka-Dios. Wala. Natingala ko nga magampo-ampo mo nahimo nang inahan sa Dios. Oh, asa man ninyo kuha? Wa man na sa inyong doktrina. Mo na nga ang inyong pagpanudlo, tawag og Babylonia. Susunod nga pangutana. Wala pa sa inyong doktrina, pero tingala ko ngano magampo mo. Maghimaya ka Maria, iampo mo kaming makasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, inahan sa Dios. Oh. Sunod nga pangutana pindon. Sunod nga pangutana. Kanang giingon sa imuhang Bible. Imuhang Bible dili na ko ang sabot. Imuhan ng Bible. Kanang giingon sa imuhang Bible sa 1:14 ang pulong nahimong tawo. Sakto ba nang giingon sa imong Bible o sayop? Sakto na basta ako'y mo gamit. Kay ngano man dili man ako isangko nga si Maria inahan sa Dios. Sakto na siya. Pero ikaw mo gamit ana amo ang Bible ay mahimong sayop. Kay imo dayong iguyod ngadto sa doktrina nga wala gani sa inyong CCC. Oh, tagay ko og doktrina sa inyong CCC. Kaya ako gatuon man ko sa inyong CCC. Wala nag-ingon nga si Maria inahan sa pagka-Dios. Pero natingala ko ngano magampo mo nga si Maria inahan sa inyong Dios. Asa man na ninyo nga doktrina? Mo na nga inyong pagtulunan, ayo pa ninyo. Ayo ninyo inyong pagtulunan kay mahimong Babylonia ang inyong pagtulunan kung inganaon ninyong pagpanudlo nga wala sa inyong CCC pero nanudlo mo nga inahan si Maria sa Dios. Di ba? So kaning giingon sa inyong Bible nga ang pulong nahimong tawo. Sa 1:1 sumala sa inyong Bible ang pulong ba Dios o dili Dios? Dios na siya pero naa na siyang daan. Wala siya ingon nga gipakatao o nga gipahimugso. Gihimugso aron nga naiinahan. Naa naman na siya daan. Bisan sa inyong doktrina sa inyong CCC, naa na daan ang Dios. Gitawag siyang Alpha Omega gyapon sa inyong CCC. Sa ato pa dili siya mahimong inahan si Maria sa Dios. Kay ngano man naa naman siyang daan. Nahimo lang siyang inahan sa pagpakatawo. Sunod pangutana. Kaning Dios mo nga giingon sa 1:1. Kaning Dios nga pulong mao ba na ang nahimong tawo? Ikategorikal mao dili. Nanatay maobitaw, natay maudid to. Kanang giingon sa 1:1 ba, di ba? Giingon dia nga ang pulong Dios nya 1:14 ang pulong nahimong tawo. So kanang pulong nga Dios sa 1:1 mo ba na ang nahimong tawo? Mao na siya. Pero sa iyahang pagkatao na si inahan. Pero sa Dios nga kahimtang ay sumala sa inyong CCC, gitawag sa Alpha Omega pod. Ibalik sumala po sa Biblia. Pinadayag 1:8, Alpha Omega po siya. Walay sinugdan. Sumala sa Hebrehanon City 3, nag-ingon po siya dito nga walay amahan, walay inahan. Walay kagigikanan, walay gisinugdan. Okay. Ato pa, lakton nga pagkaistorya, nahimo lamang si Maria inahan sa pagpakatao sa ato ang panluluwas nga mao ang Dios. Okay. Ana ra good brother Jan. Balik ko na po ha. Balik ka na po. Kaning Dios nga pulong pila man siya ka nature? Balik brother Jando, babay na, babay. Mura tagplakan ko ba kana? Mura tagplakan ko ba? Sige. Kumana ka na. Sige, last na lang ang pangutana, bro. Bro, last na lang ang pangutana, bro. Hey, bro. Ganina na kasi gisgot sa Hebreo 7:3. Kinsa may gisgutan sa Hebreo 7:3 nga walay record bayan siyang mama, walay record bayan siyang papa kasi gisgutan dia. Si Kristo.
Si Kristo biya na, mabiya na siya kuan, mabiya na siya gitawag og pare. Pare sa walay katapusan nga pare. Oh, kay ang kung imo na siyang basahon gikan sa city whole chapter nagisgot na siya sa mga pare nga mga nilabay nga mga pare gikan kang Melchizedek. Oh, pag abot nimo sa 22, 23 nag-ingon na siya dito nga ang kato nga mga pare mo hinungdan nga nang wala sila nagpadayon tungod sa kamatayon. Apan na tay pare karon nga sumbunganan nato sa atong mga sala nga wala nay kamatayon. Siya ang pare hangtod sa kahangturan nga magpadayon. Okay. Si Kristo na siya. So ang imo para sa imo ha, ang gisgutan sa Hebreo 7:3, si Kristo og dili si Melchizedek. Ang ilahang ang iyang laray ni Melchizedek. Kay diha man si Kristo diha man si Kristo nahimo pong pare sa laray ni Melchizedek. Ang laray ni Melchizedek nga mga pare dunay kamatayon, mao hinungdan nga wala sila nagpadayon tungod sa kamatayon. Sa ubang bersyon wala sila tuguti nga magpadayon ang ilang pagkapare tungod kay mamatay man sila. Oh, nana siya sa Hebrehanon City, basagan 21, 22, 23. Okay. Sa diha nga mga matay sila giilisan og pare nga wa nay kamatayon. Imo nga dito na ta mosugid sa tuang sala. Kinsa man nga pare, mao si Kristo. Walay sinugdan, walay kagigikanan, walay mama, walay papa, siya mao si Kristo. Kay si Melchizedek naman toy papa, naman toy mama. Okay. So para nimo ang gipasabot sa City 3 nga walay record sa mama o walay record sa papa, si Kristo. Yes, si Kristo na siya. Tungod kay kung imo siyang basahon hangtod sa tumoy padulong sa 23, si Kristo gyud ang og nasa mga cross reference nga nagpalig-on nga walay gigikanan. Okay. Morata bro. Sinugdan. Morata bro. Thank you bro. Thank you bro. Bye-bye. God bless you, niyo bro. Thank you. Imo ang mga followers, imo ang mga viewer, God bless. Thank you. Mo dito bag ni Pindo na? Lami kito. Tangin ninyo.